Bago ko simulan ang kwento, dalangin ko sa ating Panginoon, bigyan nawa tayo ng proteksyon, lakas, at yakapin yung mga taong nagdurusa. In nomine Jesu Christe. Amen. Good day, Sir Alex. Itago niyo na lang ako sa pangalang Mia. Ibabahagi ko lang itong aking naging karanasan sa isang misteryosong nilalang. Fourth year high school na ako nito, graduating student. Nakatira pa kami noon malapit sa paanan ng bundok. Dating sementeryo yung lugar namin, sir, pero wala pang 10 ang nakalibing doon. Malayo sa ingay ng syudad at magkakalayo ang agwat ng mga kapitbahay. Halos mga punong kahoy ang iyong makikita sa paligid, kung kaya wala kang ibang maririnig doon araw man o gabi, kundi mga huni ng ibon at ihip ng hangin. Kahit malayo sa kabihasnan, hindi nakakatakot ang lugar na yon, bunsod ng pagsapit ng gabi ay meron naman po kaming kuryente. Ang tahanan naman po namin ay simple lang, tulad ng mga bahay na makikita natin sa probinsya. Dalawa ito, Sir Alex, ngunit ang isa ay tradisyonal na bahay kubo lamang. Sa tapat ng bahay namin mga ilang metro lang ang distansya. Doon kami ng kapatid ko tumatambay, doon gumagawa ng mga takdang aralin at doon din po minsan natutulog. Simpleng kubo lamang ito, subalit maayos ang pagkakagawa, yari halos sa kawayan ng dingding at sahig, kaya naman malamig talaga kahit tirik pa ang araw. Meron itong silong na 1 metro mahigit siguro ang taas at may 3 bintanang katamtaman lang ang laki. Yung pamilya naman po namin nun, sir, ay medyo magulo sapagkat yung aking tatay ay may pagkapalikero. At siya nga pala, hindi po tungkol sa mga magulang ko ang pakay sa kwentong ito, ngunit ibabahagi ko siya kasi kasama po ito sa natatandaan kong kaganapan bago nakaranas ng mga nakakatakot na pangyayari. At yun na nga po, medyo maingay ang aking nanay at tatay, dagdagan pa ng bunsong makulit. Nako, medyo magulo na masaya ang aming pamilya. Meron kasi kaming kabaryo na laging ugat sa pag-aaway ni nanay at tatay, sapagkat may mga nakakarating na chismis noon kay nanay na pinopormahan daw ni tatay yung babae na yon na si Aling Berna na sinasabing dati niyang niligawan. Buisit ka talaga, Gaspar. Pag nahuli kita, pati dila mo ipapalunok ko yan. At siguraduhin mo lang dahil pag nahawakan ko yan, puputulin ko talaga. Para wala na. Ay, grabe naman itong misis ko na ito, oh. Huwag ka naman ganyan, bebeng. Mahal, tumatanda na tayo, nagkakaganyan ka pa. Matanda-tanda ko yung mukha mo ngayon. Naniniwala ka naman kasi sa mga tsismusa mong mga kapitbahay diyan eh. Alam mo namang ikaw lang ang true love ko, di ba? Papakasalan ba kita kung hindi ikaw ang aking tunay na mahal? True love. Baka matrulog ka sa akin pag natamaan ka ng kanan ko. Dati ko nang sinabi sa iyo na hindi kami nagkarelasyon yan si Berna, sapagkat hindi ko siya sinagot noon. Abay, ang kapal din pala ng pagmumukha mo talaga, Gaspar, no? Sa pangit mong yan, ay Diyos ko. Pasalamat ka't naawa nga ako sa iyo eh. Tapos magyayabang ka pa dyan? Ay, biro lang naman, love. I love you. I love youhin mo yung mukha mo dyan. Ang ikinaiinis pa ni nanay, sina Berna lang ang may pinakamalapit na tindahan sa lugar namin, kaya naman ako o kaya'y kapatid ko ang laging bumibili sa tindahan na yon para iwas issue. At kapag mag-aaway sila, tigta-3 araw bago umuwi itong aking tatay sapagkat bugbog talaga ang aabutin niya kay nanay. Kung minsan, nababato pa ng kalderong malaki pa sa mukha niya. Hanggang sa isang araw noon, Sir Alex, hapon mga 5:00 na,
nakita ng bunso namin si Papa na may binibili sa tindahan nila Aling Berna. "Uy tatay!" "Uy anak, bakit ka nandito?" Inutusan ako ni Mama bumili." "Ah sige, ako na." "Ay, sumbong kita kay Mama." "Anong sumbong? Ano ba kasalanan ko? Nakita kita rito." "Na ano?" "Nak, sige na, pili ka na lang dyan. Ano gusto mo bilhin?" Tuwang-tuwa naman ng aking kapatid dahil binilhan siya ni tatay ng maraming pagkain at sabay na silang umuwi. Pagpatak ng 8:00 pasado ng gabi, pinagalitan ako ni Nanay Sir habang si tatay ay nakikinig lang sa may terrace ng bahay namin at naninigarilyo. "May nobya ka na pala, Mia. Kabata-bata mo pa, umaaring king-king ka na?" "Bakla naman po yun si Arnold, Noy." "Bakla? Kung walupin ko yung pagmumukha mo ngayon." "Magsisinungaling pa to eh. Papunta ka pa lang, pauwi na ako, Mia. Huwag mo akong pagsisinungalingan dyan." "Hindi naman po, Mama eh. Kaibigan ko lang talaga si Arnold." "Kaibigan? May kaibigan ba na maghawak-hawak ng kamay naglalakad? Tapos magbabay-babay pa? Unahin mo yung pag-aaral mo." "Opo, Mama." Bigla namang sumingit ang bunso naming abala sa paglilipstick sa salamin at sinabing, "Di ba okay lang naman kaibigan, Nanay? Si tatay nga babay man kay Manang Berna kanina sa tindahan." Pagkarinig ni Nanay, nanlaki ang mata nito at namumula ang mukha sa galit. Si tatay naman, sa di malamang dahilan, ay bigla na lamang po itong naglaho sa may terrace kung saan siya naninigarilyo nang hindi man lang namin namalayan. Siguro kumaripas na kaagad ng takbo sapagkat nag-uumapoy na ang aking nanay sa sobrang galit. So ang nangyari, maingay na naman ang aking nanay hinahanap si tatay pero hindi ito nagpakita ng gabi na yon. "Huwag ka lang talagang umuwi dito, Gaspar. Babay-babay pala ha. Sige, manda ka." Ako naman na naiingayan na, dinala ko ngayon ang aking kumot at unan sa kubo dahil nagpasya akong doon na lamang matutulog sa gabi na yon. At sa kadahilan ng maraming iniisip, nakalimutan kong isarado ang mga bintana, Sir Alex. Pati ang pintuan, hinayaan ko lang ito na nakabukas ng konti kasi kung minsan ay bigla na lang din dadating yung nanay ko at kapatid doon. Pagpatak ng 9:00 pasado ng gabi kung kailan nakahiga na, sobrang tahimik ng paligid gawa ng walang hangin. Maya-maya pa, nakarinig ako sir ng malakas na pagaspas ng pakpak na nakapagpukaw sa aking atensyon. Alam ko ang tunog ng maliliit na pakpak ng paniki kasi marami noon na kumakain ng prutas sa aming paligid tuwing gabi. So pagkarinig ko sa malakas na pagaspas ng pakpak na yon, kasunod noon ingay ng mga dahon ng niyog na kung saan ilang di pa lang mula sa kubo. Yun bang ingay sir na akala mo may nabangga sa mga dahon ng niyog na malaking nilalang kasi malakas talaga ang pagkaingay noon. Makaraan ng ilang sandali, sinundan ito ng ingay ng parang may lumundag na malaking nilalang. Ngunit nakakapagtaka sapagkat mahina lang ang tunog ng lumapat sa lupa. Ang bilis nitong nakababa tapos narinig ko talaga na huminga malapit sa bintana. Sa puntong ito, hindi ako nakagalaw. Naninigas, nangangatal ang aking katawan buhat ng kung ano-ano na lang ang naglalaro sa aking isipan. Sa loob-loob ko pa, isa itong aswang base sa uri ng paghinga. Ang nakakapangilabot pa, di ba sabi ko sa inyo kanina, hinayaan kong nakabukas ng onte yung mga bintana. Kaya nang dahil doon, hindi ko na alam ang aking gagawin. Bunsod ng hindi ko rin kayang alamin kung ano ang nasa labas. Sa takot na baka pag ginawa ko yun, ay bigla na lang pong hablutin sa bintana kung kaya
Nanatili lamang ako sa aking pwestong nakahiga, hindi gumawa ng kahit na konting paggalaw at ingay sa takot na baka mapansin ako ng nilalang. Idagdag pang wala ang aking tatay kaya talagang labis ang aking takot. At habang naririnig kong humihingal ang nilalang sa labas, sa may bintana, ako na may tumutulo na ang luha sa sobrang sindak. Ilang sandali pa, naririnig kong meron itong hinuhukay, Sir Alex. Iniisip ko ang aking kaligtasan na anumang sandali ay pwede akong pasukin ng nilalang sa loob ng kubo kung kaya. Pagkalipas ng ilang minutong nakikiramdam at nakikinig sa hingal na yon, nakapagdesisyon ako, sir, na gumawa ng paraan para makaalis doon. Isang peligrosong hakbang na tanging nakikita kong huling paraan upang makaligtas sa tiyak na kapahamakan. Dahan-dahan akong tumayo ngayon, ingat na hindi makalikha ng ingay. Pagkatapos ay walang kung ano-ano, kumaripas ako ng takbo papunta sa bahay namin, Sir Alex. Alam mo yung pakiramdam na kahit malapit lang ang bahay ninyo, para bang ang layo-layo ng aking tinakbo habang umiiyak. Nakalak na yung pintuan namin kaya halos mawasak ito ng aking katukin. Dalasipa na sa tindi ng aking hilakbot. Si nanay naman na sobrang nataranta, idagdag mo pang naggagalaiti kay Papa, lumabas itong may dalang mahabang itak. Pinuntahan niya talaga, sir, ang kubo namin at naglibot pa ng ilang beses doon. Ngunit ang napansin niya nung una, mga kakaibang bakas lang sa lupa, partikular sa may bintana kung saan naririnig ko na may humihingal. Pero ilang sandali noon, nang ilawan niya sa may bandang unahan, kapansin-pansin ang lupang kakahukay lang. Nang makita ni nanay ng malapitan, nasabi niyang aso lang yung aking narinig at hindi aswang. Ang mga aso kasi, kung minsan ay naglilibing yan ng buto tapos binabalikan nila. Ngunit kinabukasan nun, Sir Alex, nang balikan namin at lapitan yung hukay, nagulat kami sa aming nakita. Paano kasi? Merong bungo ng tao na inakala pa naming bato lang nung una. At eto pa, yung bungo na yun ay merong mga nakasiksik na parang mga papel na nadurog na sa tagal siguro ng panahon na nakabaon sa lupa. Ang ginawa nila, nanay, ipinagbigay alam ito sa kapilya. Kinuha yung bungo, sir, at tinanggal lahat ng mga papel na nakasiksik doon. Tapos pinabendisyonan at dinasalan. Maaari kasing ginamit daw ito sa masama, yung ritual na ginagawa ng isang mambabarang. At kung buhay pa ang mga tao na nakasulat sa papel, sa pamamagitan ng pagkalas at pag-alay ng dasal, ay makakawala umano ang mga ito sa mahikang itim na ginamit ng mambabarang sa kanila para pahirapan. Ngunit ang tanong noon, bakit hinukay ito? Tapos, ano at sino yung gumawa? Ako na may hindi ko talaga alam kung anong uring nilalang ang aking narinig doon na humingal at humukay sapagkat hindi ko siya nakita. Wala rin akong ideya dahil first time po akong makaranas ng ganun sa tanang buhay ko. Pero sabi nila, mama, aswang daw ang nilalang na yon, pero ang tanong bakit siya naghukay? Para siguro malaman namin na merong nakalibing na bungo doon, di ba? Basta, nagugulumihan talaga kami nun, Sir Alex. Napagkamalan pa akong buntis ni nanay sapagkat aniya lumalapit daw ang mga aswang sa mga nagdadalang tao. Kaya todo deny talaga ako kasi hindi naman po yun totoo. Yung tatay ko naman po nun, sir, umuwi kinabukasan. Tulad ng nakagawian, nakatikim siya kay nanay ng kaldero at kung ano-ano pang pwedeng itapon. Sabi naman ni Lola, baka kalabaw lang daw yung narinig ko na humihingal. Baka nakawala pero kung kalabaw yun, dapat merong bakas ng paa nito sa lupa, di ba? Wala kaya malabo na kalabaw lang.
Kayo, ano sa tingin niyo ang misteryosong nilalang na yon? Isa ba itong aswang na nais lang tumulong o ordinaryong hayop lang na nagkataon? Ngunit kung ako ang inyong tatanungin, ang masasabi ko lang, aswang ang nilalang na yon. Magandang araw o gabi sa inyo, Sir Alex. Ako nga pala si Danny. Ibabahagi ko lang itong maikling kwento ng aking lolo Felipe. Ang lolo ko na ito, sir, bukod sa pagsasaka, ay isa rin po siyang karpentero. Noong unang panahon, ayon sa kanyang kwento, sanayon kung saan sila nakatira, nagtutulungan daw ang bawat isa o mga tao roon kapag may nangangailangan ng tulong. Tulad na lamang ng bayanihan o yung paglilipat ng bahay mula sa isang lugar papunta sa kabila. Sama-sama lahat ng mga magkakapitbahay noon na mga lalaki. Hanggang sa isang araw dumating ang tagtuyo kaya marami ang nagutom. Halos walang maaning pananim at unti-unting namamatay ang mga alagang hayop kaya ang resulta, naghirap ang mga tao. Ngunit gumawa naman ng paraan sina lolo, pati na yung ibang mga kalalakihan. Ang kanilang naisipan, mag-ikot-ikot sa mga karatig lugar kung saan pwedeng makakuha ng trabaho tulad ng pagkakarpintero. Nakakuha din naman kaagad sina lolo, sir, hanggang sa nagtuloy-tuloy na yon. 4 silang mga karpintero ang magkakasama lagi. Kung baga parang mga ahente rin kasi dumadayo para maghanap ng kliyente. Hanggang sa isang araw, may isang taong kumausap sa kanila sa isang baryo na ipapaayos daw yung nasirang bahay ng amo nito. Tuwang-tuwa naman sina Lolo Felipe kasi magkakaroon na naman ng trabaho kaya sa sumunod na araw ay agad na silang tumulak sa lugar kasama yung lalaki na nakipagkita sa kanila sa palengke. Pagdating doon, sir, maliit na pamayanan ang bumungad sa kanila na halos puro kalalakihan ang nakatira at iilang bahay lang din ang nakatayo na maliliit lang tapos napakaliblib daw ng lugar. Merong nag-iisang medyo malaking bahay doon at yun ang magpapatrabaho sa kanila. At nang magkasundo na, sinimulan na kaagad ang ipapagawa. Nagstay sila ng isang gabi at 2 araw sa lugar hanggang matapos yung trabaho. Sa unang araw, pagkatanghali noon, ang sarap daw ng mga pagkaing hinain sa kanila dahil puro karne. Ang napansin lang nila noon, sila lang yung kumakain at ang iba ay nanunood lang. Kumain lang kayo dyan. Alam kong gutom na kayo. Siyempre boss. Minsan lang kaming makakatikim ng ganito eh. Ganun ba? Ay, palagi yan dito sa lugar namin. Sige, kain lang kayo dyan. Damihan nyo para may puwersa habang nagtatrabaho. Sige boss, walang problema boss. Pinagabihan noon, nagkukwentuhan sina lolo habang nagtatabako sa kubo kung saan sila magpapalipas ng gabi. Ang pinag-uusapan nila, sir, ay kung bakit parang ilang yung mga tao roon maliban sa kanilang amo na nagpapaayos ng bahay. Sagot naman ng isang kasama ni lolo, ganun daw siguro kasi liblib ang lugar na yon kaya naninibago sa dayo. Nang dahil sa pagod ay nakatulog din naman kaagad sila noon. Ngunit 12:00 pasado ng gabi, nagising ang aking lolo, sir, dahil merong mga yabag ng tao na parang paikot-ikot daw sa kanilang kubo. Kaya ginising niya ang mga kasamahan at sinabing maging alerto. Tig-isa-isa sila ng patalim at hinanda ang sarili sa posibleng mangyari. Hindi nakapagtiis ang aking lolo kung kaya
Lumabas siya sa kubo sir na may dalang patalim na ginuhit muna sa lupa ng pakros at tinusok sa gitna. Gulat na gulat ito sapagkat nandudoon sa bungad ng pinto ang lalaking amo nila na nakatayo. Ay kayo po pala amo. Oo, gising pa pala kayo. Meron lang kasi akong tinignan doon. Kaya pala. Sige, magpapahinga na rin ako. Kayo rin magpahinga na, may trabaho pa bukas. Wika ng among lalaki, sabay talikod pagkatapos ay pumasok sa bahay nito. Ang napansin nila noon, Sir Alex, malangsa daw ang amoy ng kanilang amo tapos ramdam nila na hindi ito nag-iisa kung kaya hindi talaga sila nakatulog ng maayos. Baka bigla na lang daw silang pasukin at pagtatagain. Nung umaga na, agad silang pinakape sa kusina. Matapos makapag-almusal, tinapos na nila lolo ang trabaho para makauwi na kaagad sapagkat nakakaramdam sila na parang may mangyayaring hindi maganda sa kanila sa lugar na yon. Batid nila lolo na may masamang balak ang mga tao sa kanila. Ngunit mabait naman daw ang kanilang among lalaki. Katunayan, lagi silang kinakausap nito habang nagtatrabaho at inaalok pa na kumain ng merienda. Nung tanghali na tapos na ang kanilang trabaho, bago umalis ay pinakain muna sila ng pananghalian, Sir Alex. Dito, marami-raming karne na naman ang hinain sa mesa. At habang kumakain, kinakausap si lolo ng kanilang amo. Pababalikin daw sa susunod na linggo sapagkat may magpapatayo ng bahay doon na kapatid nito. Tumango naman ang aking lolo pero sa loob-loob niya, sir, hindi na sila babalik doon sapagkat nararamdaman nila na may masamang binabalak ang mga tao roon. Maya-maya, yung kasamahan naman ni lolo ang kinausap ng lalaki. At habang kumakain, pagsandok ulit ni lolo ng karne sa mangkok, nanlaki ang mga mata niya, sir, sapagkat nasandok niya ang isang daliri ng tao. Yung dulo ng daliri, mga 2 inches ang haba at may kuko pa. Tapos parang sa babae raw ang daliri na yun buhat ng maliit lang ito. Halos masusuka na si Lolo Felipe pagkasilay niya. Ngunit pinigilan ang sarili upang hindi mahalata, lalo pat may mga kalalakihang nanunood sa kanila na mga taga roon. Matapang naman ang aking lolo kung tutuusin kaso kung mangyaring magkasagupaan sila roon, 4 lang ang bilang nila. Siguradong mamamatay raw silang lahat kaya minabuting patay mali lang at patuloy lang sa pagkain kahit na parang bumaliktad na ang sikmura. Ang ginawa ni lolo, pasimple niyang tinuro ang mangkok na may daliri sa kasama tapos hinindatan ang mga ito na huwag maingay. Nang makita ng iba, pinagpawisan sila sa takot at kaba. Basta naghalo-halo na yung emosyon nila noon. At ang ginawa pa ni lolo, matapos makita ng mga kasama, nilublob niya ang daliri na yun sa sabaw para hindi makita ng mga taong naghain nun. Matapos makakain, pangiti-ngiti lang sina lolo habang nagpapasalamat sa mga pagkain. Tapos sinabihan nilang babalik agad sila sa susunod na linggo upang masimulan ang pagtatayo ng bahay. Pinipigilan pa raw sila ng amo dahil pwede naman daw masimulan kaagad. Wag na lang daw umuwi kaso nag-alibay na lang ang 4 noon na meron pang aasikasuhin. Sige. Basta sa susunod na linggo ha. Opo, boss. Hayaan nyo't magpapakatay ulit tayo ng baka para sa inyo. Magagaling kayong magtrabaho. Pagkaabot ng bayad, may bonus pa para babalik talaga. Agad na silang lumisan. Pagdating sa bayan, nagtataka ang mga tao sa kanila dahil nakahilera sina lolo sa may imbornal na akala mo nagpapaligsahan sa pagsuka. Tinusok-tusok ang mga lalamunan para lang mailabas ang lahat ng mga kinain. Wala na pre,
Magiging aswang na siguro tayo nito. Saad ng kasama ni Lolo dahil ilang beses silang pinakain ng puro karne sa liblib na baryo na yon na mga karne ng tao. Pagka-uwi, agad nagtungo ang apat sa isang albularyo. Pinainom sila ng langis at maayos naman po ang kanilang pakiramdam. Hindi nahawaan sapagkat naagapan naman. Pero sabi nito kung hindi raw nila napansin ang kakaibang kilos ng mga tao sa lugar at kung hindi napansin ang daliri ng tao, sila raw ang isusunod na ihahain sa hapagdon. Kaya nang dahil sa pangyayari ay hindi na talaga bumalik sina Lolo sa lugar na yon. Pinigilan na rin nila ang mag-ikot-ikot sa mga lugar sa takot na baka mamukhaan sila ng kanilang among lalaki. Kasi nga pinaasa raw nila yon na babalik talaga. Ngunit ang ending, hindi nila ginawa yon. Kayo ba naman, pakainin ng karne ng tao at makakita pa ng daliri sa mangkok, di ba? Kaya kung ayaw mong ikaw ang maging sunod na pagkain, titigilan mo talaga. Kwento ito ni Inday noong mga panahong nagdadalaga siya. Nangyari matagal ng panahon ang nakalilipas kung kailan nasa third year high school siya nito. Ilang buwan pa lang simula nung lumipat ang kanilang pamilya sa isang lugar kung saan maraming mga tanim na nipa sa paligid. Malapit lang ito sa dagat at malalayo ang agwat ng mga kapitbahay kaya naman tahimik ang lugar na ito. Ang bahay nila ay hindi pa tapos nung panahon na yon. Kasalukuyang ginagawa at tatay ni Inday ang mismong karpentero. 4 ang miyembro ng kanilang pamilya. Nanay at tatay, si Inday na panganay, lalaking kapatid na 7 taong gulang at bunso na kasalukuyang ipinagbubuntis pa lang. Kahit bago pa lang sila sa lugar na yon, mainit ang pagtanggap ng mga tao. Marami ang nakakilala sapagkat ang nanay ni Inday ay isang public teacher sa elementarya sa lugar na yon. Sa unang ilang gabi roon, napansin nilang maraming maliliit na paniki na paikot-ikot sa kanilang bahay tuwing gabi. Kaya kada gabi rin abala ang tatay sa pagbugaw. Sa kadahilanang lumalapit sa bintana at sa pintuan na parang gustong makapasok, ang ginawa ng tatay, nagpapaapoy sa labas para lumayo ang mga ito. Epektibo rin naman lalo na kapag may usok. Sa pag-aalala ng buntis na baka makapasok sa loob, minadali na ng tatay ang pag-aayos ng kwarto pati na mga bintana nito. Matapos noon, kahit papano ay kampante na ang nanay ni Inday. Ngunit sa paglipas ng ilang araw, hindi lang paniki ang napapansin nilang pabalik-balik doon. Sapagkat meron ding nauulinigan kung minsan natampisaw ng tubig sa gitna ng mga tanim na nipa na akala mo taong naglalakad. Andyan sa isip ng mag-asawa na maaaring bayawak lang o kaya'y buwaya. Kaya hindi talaga sila masyadong lumalapit sa mga tubig, lalo na sa nipaan. Isang gabi kung kailan, matatanaw ang refleksyon ng liwanag ng buwan sa tubig. Abala si Inday noon sa mga aralin nito, buhat ng papalapit na ang kanilang exam. Gamit ang lampara, sa mesa siya bungad ng pinto pumwesto, habang ang tatay ay nakahiga naman sa duyan di kalayuan mula sa kanyang kinatatayuan na naninigarilyo. Ang nanay naman at kapatid nito natutulog na nun sa loob ng kwarto. Pagpatak ng 10:00 pasado ng gabi, merong tiktik na dumaan. Napatingala ngayon si Inday gawa ng ang pagkahuni ng nilalang ay kakaiba raw. Bunsod ng 2 beses lang at agad na huminto. Tapos
mahina. Hindi naman ito binigyang pansin sapagkat abala siya sa kanyang aralin at isa pa, normal daw na may maririnig silang dumadaan na tiktik doon kung minsan. Maya-maya pa, pagaspas na naman ng pakpak ang kanilang napansin na parang paikot-ikot lang. Sa isip-isip ng tatay ni Inday, mga paniking maliliit kung kaya tinignan niya ang palibot ng bahay. Wala naman itong nakita kung kaya bumalik sa paghiga sa duyan. Mga paniki ba yun, tay? Paniki siguro. Alam mo namang marami yan dito. Nagpatuloy na si Inday sa kanyang mga aralin. Nang maya-maya lang, narinig na naman nilang gumagalaw yung mga dahon ng nipa sa likod na bahagi ng bahay. Napalaisipan dahil wala namang hangin nung time na yon. Hindi nagtagal, merong nagtatampisaw sa tubig. Si Inday noon ay nakaramdam na ng takot kasi parang tao raw yung nagtatampisaw. Nakaupo lamang yung kanyang tatay sa duyan habang nakikiramdam. Nang ilang sandali pa, tinig na ng babae ang kanilang naririnig na parang umuungol kung kaya nagkatinginan ang tatay at ang anak. Ano yan, tay? Pumasok ko na lang sa loob, Inday. Bukas na yan. Sabihan mo ang nanay mo. Sagot ng tatay na halatang nag-aalala rin ang mukha. Inilabutan ang dalagita buhat ng sa tono pa lang ng itay at pananalita. Idagdag pa ang reaksyon na agad bumunot ng itak. Alam niyang may hindi tama. Nararamdaman ni Inday na aswang ang umuungol sa nipaan. Agad na pumasok ang dalagita, tinabihan ang nanay pagkatapos ay niyakap ito hanggang sa makatulog. Kinabukasan, nagkwento ang kanilang tatay. Hindi nga nagkamali si Inday sapagkat babaeng aswang ang umuungol sa nipaan. Naamoy daw nito ang buntis at sobrang bango nun sa kanila kaya paikot-ikot ito sa bahay nila. Ang ginawa ng tatay, sinabuyan ng asin ang bakuran at bubong pagkatapos ay nagbudbud din sa mga bintana at pintuan. Matapos nun awa ng Diyos, hindi raw lumapit ang aswang kaso mga 2:00 pasado na ito ng madaling araw naglaho kung kaya napuyat talaga ang tatay nila. Nang dahil sa pangyayari na yon, agad nagtungo ang padre de pamilya sa isang kakilala pagkatapos ay bumili ng buntot pagi para gawing proteksyon sa aswang. Sa sumunod na araw, nagtungo naman ito sa bukid at nanguha ng mga bagakay. Pinatulis pagkatapos ay tinusok sa bawat kanto ng bahay at doon banda sa nipaan kung saan madalas nauulinigan ang aswang. Simula noon, napapansin nilang padaan-daan pa rin ang tiktik, paminsan-minsan, pero yung umuungol na aswang at tampisaw sa tubig sa may nipaan ay hindi na po yun naulit. Epektibo yung paglalagay ng mga pinatulis na bagakay sapagkat nakaranas na rin daw ng ganun sina tatay. Noong ipinagbubuntis daw ako ni mama kung saan nakatira pa kami sa bahay nila lola, inaswang din daw po ako, Sir Alex. Tuwing gabi, may bumabagsak daw sa bubungan namin kung saan natutulog ang aking mga magulang. Ginagabi-gabi raw kami talaga kung kaya natakot ang aking ina. Ang ginawa raw ni Papa ayon na rin sa suhestyon ng kakilala, bumili ng buntot pagi at yun ang hinahampas niya sa bubong sa tuwing bibisita ang aswang. Takot daw talaga ang mga aswang sa bagay na yan, pati na sa mga pinatulis na bagakay dahil umaalis daw talaga at hindi na bumabalik. Sa huling bahagi ng kwento ay maayos naman po ang naging kalagayan ng aking inay. Nakapanganak siya ng maayos at wala pong naging problema sa bata. Pero sa pagbubuntis niyang yon, nakaranas kami ng mga nakakatakot na bagay na hindi malilimutan. Mga pagpaparamdam ng aswang, lalo na yung babaeng umuungol sa nipaan.
Ang mundo ating ginagalawan, nababalot ng kahiwagaan na tanging ang Diyos lamang ang siyang may kasagutan. Ako po si Alex. Magandang gabi. At ngayon ay madako naman po tayo sa ating membership shoutouts mga kaibigan. Binabati ko unang-una si Madam Lavi Del Rina 39 months member na. Kay Cheng's Channel na 9 months member na, no? Kay Conrado Barcenas 6 months. Kay LCD Acosta na 40 months member na. Rosario Jayarante 1 month. Kay Story Hikes of Totski 28 months member na. Kay Mike 25. Kay Patrick Tahulosa 3 months member na rin, no? Kay Hera Caraikle 13 months. Kay Esmeralda Jucares na 6 months member na. Rose Kim 10 months. Kay Jeffrey Bunyad na 17 months member na, no? At syempre kay Jonizel Alviola 19 months. Kay Jim Semilia 23 months member na. Luis Elmido 19. Last but not the least, kay Madam Christine Olzo na 43 months member na, no? Ayan, maraming salamat po sa walang sawang pagtangkilik sa ating programa mga kaibigan ko. Mula noon hanggang ngayon, nandidiyan pa rin po kayo nakasubaybay at nakasuporta sa ating programa. Kaya taos puso po ang inyong lingkod na nagpapasalamat. At syempre sa mga commentators natin last update, no? Unahin natin yung mga nag-comment sa bagong channel natin na SMC Stories Compilation. Binabati ko unang-una si Madam Lilibeth Andrade, no? Good morning po sir. Lods, at sa mga nakikinig sa ating SMC channel with sir. Coffee muna, listening all the way from Tagum City, Davao del Norte. Ayan. So maraming salamat sa iyo Madam Lilibeth Andrade, no? Nandyan pa rin pala si Madam. Kay Hazel Fiesta ng Jensan, ayan, good day everyone. Pwede na ako gumamit ng speaker kasi umaga na, 3 hours akong makikinig. Thank you po ma'am sa suporta. Kay Arlene Cools Besa, good morning. Start na daw siya sa pamati. Ayan, maraming salamat ma'am. At syempre kay Ramonita Verdugo, no, nakikinig sa compilation natin SMC. Kay Joshua Magdaong, user. Ayan, user lang ang nakalagay. Siguro hindi pa ito naka-subscribe, no? And kay Rose Olalia, ayan, good morning. Kay German Marasigan. And kay Iram, no? At syempre yung mga commentators natin last update dito sa ating main channel, no? SMCA. Ayan. Binabati ko unang-una si Ghost Hunter. Ayan, sabi niya, pa-shoutout sa jowa kong si Arnold Munarba. So, jowa niya hindi raw naniniwala sa aswang. Sige. Kay Madam Christy Ham ng Germany, Leslie, kay Arlene Coles Besa, kay Lilibeth Andrade, kay Haid Gadian, ayan, kay Hazel Fiesta, Ramona Driaz, ayan, kay Bugs Flores, kay Val Dayot, ayan, kay Bayot Narakista Vlogs, maayong aga po sa imo ma'am. Kay Tiger Lily, kay Ramonita Verdugo, kay Miyama Drona or Dronal, ayan. Kay Roslyn Pasamante, sige, ayan, thank you po. Heidi Gregorio, kay Princess Joy, ayan, okay lang po tayo. Kay Mama Beth or Mami Tabiosas, ayan, sige, grabe daw katawa niya, no? Kay Rose Olalia, Lucy Mendoza, kay user lang ang nakalagay. Siguro hindi pa subscribe kaya user ang nakalagay, no? Kaya Blesilda Basig, ayan, sige, kaya Tansi Meni, kaya Angeli Martin, at syempre kay German Marasigan, kay Tito, kay Joylyn Venancio, ayan, maraming salamat. Hagalpak daw siya sa tawan yung palitan ng ngipin ng kalabaw, yung ngipin. Kay Blisilda, ay tapos na si Juan, kay Sa, kay Iram, kay user, kay Mary Asilar, kay Princess Joy, Virginia Pilingon, Pilingon gila ni si ma'am, no? Kay GP Jandro, ayan, kay user, and last but not the least, kay Madam Maugdang Rubilyar. At sa lahat ng mga silent listeners ay welcome po kayo sa ating channel. Pumasok na po kayo at i-hit ang subscribe button. Siyempre, huwag kalimutan ang notification bell upang updated kayo sa mga bago at nakakasabik nating mga kwento. Muli mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong lahat. Huwag kalimutang tumawag sa taas. I love you.